Nagulat ako no, nung nalaman ko yung latest kahapon na nasa 291 na members ng 20th Congress ang pumirma. Kitang-kita, no? Very clear that Congressman Martin Romualdez will be the next speaker of the 20th Congress. Ito, panoorin natin mga kabayan. Ito'y kuha natin, no? Itong video na to mula kay Congressman Garin na nagsasaad mga kababayan dito sa kanyang interview na namumuro, no? Na maging isang House Speaker muli, no? Itong si Representative Martin Romualdez mga kababayan, no? Halos daw lahat daw ng congressman pabor na maging maging House Speaker muli sa 20th Congress mga kababayan. At ibinida pa niya, no? Ni Congressman Garin na marami daw nagawa itong si Martin Romualdez noong 19th Congress. Nakikita ko lang naman na nagawa siguro ng congressman na yan. Yang si House Speaker, wala lang. Mimigay ng ayuda. Oo. At isa pa, ginigipit si Sara Duterte. Oo. At isa pang patunay na may mali sa administrasyong ito, kung bakit at paano niya napadisqualify ang kanyang katunggali diyan sa may Leyte, mga kababayan, sa Tacloban. O kumusta na kaya iyon? Yung pagtakbo dati ni Ma'am Nene Bacali, o ano na ang development, 'di ba? O paano niya na-disqualify iyon? Oo, yan ang kagandahan ng isang leader sa Kongreso na walang ibang ginawa kundi pakapalan ng pangmumukha, pakapalan ng bulsa, ng suporta para sa Speaker ng 19th Congress at ngayon ay re-elected nga bilang kongresista ng 1st District ng Leyte, si Congressman Martin Romualdez. So 291, napakalaking numero po niya, no? Considering that we are only 300 plus, medyo overwhelming yung pagpapakita ng suporta. So syempre wala pa yung eleksyon, pero the way things are running, medyo tumanda na ako sa Kongreso. This is my 6th term, last term of my 2nd round. Kitang-kita, no? Very clear that Congressman Martin Romualdez will be the next speaker of the 20th Congress. Alam naman natin, politics come and go yan, no? Malalapit naman po matatapos itong kanilang paghari-harian nila ngayon. Kaya nga, namimiligro na sila, itong si Martin Romualdez, itong si Ngagba, at takot sila na baka pagkatapos nilang termino nila at si Ma'am BP Sara ang mananalo sa 2028 election, abakay, may paglalagyan sila. Dito na yata matitikman nila ang ganti ng isang inaapi. Alam naman natin si Ma'am BP Sara dati napaka-vocal. Bakit? Ganito to no? Parang ano nga, no? Parang proxy war, whatever, politics, batuhan, ganituhan, no? Sa kung sino na lang ang aayaw at hihinto at hindi papalagi. Pero si BP Sara Duterte, makikita naman natin, bakit hindi ako magre-react? Pangalawang pangulo ako, bakit nyo ako ginigipit? Presidente yung tatay ko dati sa 6 na taon, ang daming nagawang proyekto. Lahat napakinibangan ng taong bayan. Tulay, kalsada, build program, lahat ng mga naisagawang batas sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon po, minahal ng taong bayan. Di ba kayo nagtataka, itong mga bangag na supporters, di ba kayo nagtataka, bakit until now, ang dami pa din naniniwala sa mga Duterte? Bakit pa din hinahanap nila si Tatay Digong? Bakit nanimiss ng sambayan ng Pilipino na halos lahat maka Duterte? Di ba? Yan ang isang katanungan na kung bakit hinahanap-hanap pa rin ang presensya ng isang Rodrigo Roa Duterte sa bansang Pilipinas. Ito po yung video ni Congressman Garin, no, na parang proud na proud siya na maging House Speaker muli itong si leader ng mga buhaya. Ito na po yung video mga bayan. So kung wala na kayo nakikita mangyayaring pagbabago sa amendment. Well, unang-una,
Ang speakership kasi is usually based on two factors. Yung ikaw ay may suporta ng administrasyon at pangalawa, ikaw ay nakapagpakita ng iyong kakayanan no, na magsilbi. Anong factors yung ibubulsa yung pera ng taong bayan at babayaran itong lahat ng mga congressman, ng mga kaalyado nila? Ganun ba, Congressman Garin? At nagulat nga ako nung nakita ko yung mga nakapirma kahapon. Andun yung ating former president, Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Napirma din doon si Congressman Claude Bautista, who's a good friend. At ito nga ang naging campaign manager, one of the campaign managers of Vice President Inday Sara. At nakapirma rin doon no, yung anak ni Congressman Albi Benitez, si Congressman Javi Benitez, and doon din, no, yung bago naming kasamahan na magre-representa sa party list ni Senator Bongo, yung malasakit party list niya, nakapirma rin. So if you look at the profile of those who signify their interest to support, of those who signed and manifested their support for Congressman Martin Romualdez to be the continuing speaker of the 20th Congress, makikita mo doon all sectors, all aspects. It simply shows na yung kanyang being Congressman Martins being a consensus builder, yung kanyang leadership na nakikinig, yung kanyang liderato na nagdedelegate. Example, may bagyo ngayon. Marami ang hindi nakakaalam. Bakit ba nai-empower yung mga kongresista makatulong kaagad sa baba? Ito dahil binibigyan ng linya or ginawang linagay, no? Okay, pinasok ni Congressman Martin Romualdez sa sistema. Yung agaran, nakaka-aksyon, mabilis. If we go back, that's the Bagong Pilipinas mission and vision where everybody can immediately respond kung may kakailangan ng ating mga taong bayan. So all of this, if you look at, wala kang ibang masabi eh. So kahapon lang, kung may bagyo, or not only this bagyo, yung mga ibang nakaraang sakuna, andyan kaagad yung ating mga representante na nakaka-aksyon agad because na-empower ni Congressman Martin Romualdez. And like, syempre kung titingnan mo, okay naman yung ating mga previous speakers. Pero ito, delegated no, yung powers. Ibig sabihin, talagang tinitingnan niya paano makakatulong yung bawat isa sa amin, sa aming mga kababayan. There's also that attitude of being inclusive and consultative. Medyo bihirang trait yan no, sa ating mga leaders. And maintaining the institutional integrity and professionalism within the House is also something. Kaya kung titingnan mo, ang dami-daming nagawa ni Kong Martin Romualdez noong 19th Congress na talagang masasabi mo, dapat ipagpatuloy. Even the staff of congressman, yung ating mga legislative staff, yung support on how they do research, yung pag-develop ng kanilang professionalism, and yung matutugunan mo at maririnig mo yung hinaing ng taong bayan. These are things that actually contributed to many congressmen rooting for his continuity in terms of leadership in the House. Sa totoo lang, Billy, minsan hindi ko rin maintindihan eh. Kasi dati-rate naman, kapag ikaw ay may interest sa isang posisyon, nagpapakita ka. In this case, maraming bulong-bulong, maraming lumalabas sa mga media, merong iba lumalabas sa social media. Pero lahat ito parang proxy war eh. So napakahirap na merong iba na nag-i-interest na maging speaker, pero sila mismo ay hindi nila kayang lumabas, magsalita at sabihing interesado sila sa speakership post. So if you don't have the guts to come out in the open and appear na ikaw nga ay interesado sa posisyon, paano ka naman magkakaroon ng guts na labanan ang lahat ng problema ng sambayan ng Pilipino at kailangan ikaw bilang leader ng ating more than 300 plus congressmen. So, ang nakikita natin dito, I mean, sa tinanda ko, no, sa tagal ko sa Kongreso, yung positioning becomes an area of bargaining. And I believe dapat ito ihinto. Kasi ang positioning, kapag ikaw ay may gusto ng isang posisyon, with that power comes responsibility and accountability. Hindi pwede, on my part, no, sa pananaw ko, hindi maganda
na parang magpo-position ka ng speaker pero at the same time, you're just rooting for a bargaining post. Ang dapat noon, bawat posisyon, speaker man yan, deputy speaker man yan, chairmanship man yan, iprepresenta mo yung sarili mo sang-ayon sa kakayanan mo, sa kapabilidad mo, at sa iyong historical performance. That is how we should choose the leadership positions in the House of Representatives. Hindi pwede yung kakilala ni ganito, hindi pwede yung, o sige, para hindi naman gulo, bigyan ng posisyon. Because with that position comes accountability. Kaya napaka-importante ng qualifications and historical performance.